Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil inshallah tutuloy natin yung ating dinidiscuss last Friday, yung pagpapatuloy ng brothers, huwag niyong papatungan ng Quran. Yung pagpapatuloy nung sabihin yung asma wa sifat. Yung mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nung nakaraang Biyernes, piniliwanag ako sa inyo na yung mga katangian niya at mga pangalan niya na dapat maintindihan ng isang Muslim. Inshallah ngayon, itutuloy natin yung mga kanyang katangian at magsisimula tayo dun sa isang aya na binanggit ko nung Biyernes na merong isang aya sa Quran, sa Suratul Baqarah na kung saan meron doong nabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala na ilan sa kanyang mga pangalan. Sino alala kung anong aya yun? Ha? Ayatul Kursi, masyaallah. Alhamdulillah. Bago ko ituloy yun, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, brothers, o ipaalala sa inyo, which I'm sure na nabanggit ko na sa inyo, na kapag pinag-uusapan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at katangian, meron din tawag na tatlo. Una, yung kanyang pangalan. Pwede ko ba burahin mo ba? Hindi. Pwede? Burahin na? May pamura ka dyan? Tissue. Una, meron siyang pangalan. Tissue. Wala nang pinta. Buhay na natin, ha? O, sige. Kanina po, ha? Sabihin ko na lang yan. Buhay na natin, pero Tama, pakipag mo na. wag yan. Wag yan. Dito lang. Tama na, tatlong magandang lalaki tayo sa harap. Dilapit na dilura eh. Isa lang. Isa lang muna. Dalawa rin ito eh. Una, brothers, pag sinabing sa asma wa sifat, meron siyang pangalan. Tama? Meron siyang attribute. Ano yung attribute? Names pangalan, di ba? Attributes Masyaallah, katangian. Pangatlo, what we say about him. What we say about him. Ito yung names, ito yung asma. I don't know. Yung attributes, sifat. Sifat. What we say about him, akhbar. So yan yung pagka dinidiscuss natin yung mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung tatlo. Meron siyang asma, meron siyang sifat, attribute, saka kung anong sinasabi natin about him. Kamukhang last Friday, sinabi natin na nabasa natin na siya ay merong mata. Kahit? Pero binanggit natin na wala siyang katulad. So pagka nabasa natin na meron siyang mata, hindi natin po pwedeng i-ascribe na yung mata niya kamukha ng mata natin. Meron siyang kamay. Kahit? Pero hindi natin iisipin na meron siyang kamay, yung kamay na kamukha natin. Okay, kasi ganyan ang nangyari sa mga idolatry. Sabi nila, ang Diyos merong mata. Merong mata. Masyaallah, may mata. Meron siyang mukha. Okay? Meron siyang kamay. Idol. Nabuo sa kanilang isip, yan ang Diyos. Kasi meron siyang mata, meron siyang kamay, nabuo, idol. So sa Islam, hindi ganyan. Pag sinabi sa Islam na meron siyang kamay,
Hindi natin iisipin na meron siyang kamay. That's why I reminded you last Friday na pagka nagdadawa tayo, di ba, sasabihin natin na ang Diyos ay may, si Allah ay mayroong kamay, dalawang kamay. You don't have to show your two hands. Kasi magkakaroon na siya ng katulad. Ang rule, brothers, laysa kamithlihi. Laysa kamithlihi. Wala siyang katulad. Ano ba? Alam din niya sa ibang relihiyon. Sa ibang relihiyon, sabi doon, ang Diyos daw walang katulad. Tama? Kaya pag sinabi nila na ano daw ang pagkakaiba ng Islam sa Christianity, pwede niyo sabihin na, kasi sabi nila, sa Christianity, ang Diyos nagkaanak o pinanganak. So kapag ang Diyos nanganak, may katulad na yun, bro. Dahil yung asawa niya nanganak din eh. Okay? So once na nanganak, may katulad na yun. So break na yun yung rules. So ang sinabi natin last Friday as a rule, kung ano yung sinabi niyang pangalan niya, siya lang ang pwede mag-describe about him. Kung ano sinabi niyang pangalan na binanggit sa Quran at binanggit ng Propeta Muhammad SAW, yun lamang yung papaniwalaan natin ng kanyang pangalan. And I mentioned last Friday na wala siyang binanggit na ang kanyang pangalan ay Father. Kasi yun ang paniniwala sa ibang relihiyon, sa relihiyon na iniwan natin. Na yung Diyos, ang pangalan niya, Ama. Kaya pag nagdasal sila, Ama namin, sabi ng gano'n. Pero maliwanag sa Islam na wala siyang binanggit siya, maraming pangalan niya, wala doon nasingit na Father. Kasi pag sinabi ng Father, may katulad siya, bro. Kasi siya Father din eh. Kahit yung nasa simbahan, ang tawag nila Father. So may katulad na ngayon. Break ngayon yung rule. As simple as that. Tama? So pag sinabing pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, all the names of Allah Subhanahu wa Ta'ala are perfect. Perfect, brothers. Wala siyang kamalian. Pag sinabing ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, He is the most merciful, Rahman, He is the most merciful. Ang tao, most merciful din. Maawain din siya eh. Meron siya nakilalang magandang babae. Diba? Gusto niyang tulungan, naawa, pinakasalan. Tapos. Diba? Maawain din siya. Pero pag sinabi si Allah Subhanahu, iba yung katangian niya maawain. Ang tatanong ko ngayon, how many years are you in Islam? Sino dito more than a year sa Islam? More than a year. MashaAllah. More than a year, more than 2 years. More than century. Born Muslim. Tayo. Meron bang binanggit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran na mga negative na katangian niya? Sure? Meron. Ano sinasabing meron? Ano yun? Ano? Nakalimutan, brother. MashaAllah. Meron siyang binanggit, bro. Pero yung negative na katangian niya, ang meaning is perfect. Sabi niya, alam niyo to, bro? Alam niyo. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nagkaanak. Hindi siya nangangailangan ng anak. Di ba negative? But it's perfect. Lam yalid wa lam yulad. Tama? Negative yun, bro. O kaya, la taquduhu sinatun wala no. Negative. Hindi siya napapagod, hindi siya nakakaramdam ng pagod, o hindi siya nakakaramdam ng antok. Negative, but it's perfect. Sinabi niya yun, bro. Tama? So, yun yung mga ilan sa mga pag-aaral sa kanyang katangian. O kaya, sabi doon, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, siya ay bumababa on the third part of the night sa pinakamababang kalangitan, from His throne, from His arsh. Bumababa siya. Ang tanong, merong isang estudyante si Imam Abu Hanifa, Imam Malik, nakalimutan ko pangalan ng nagtuturo, scholar.
Sabi niya, tinanong niya ngayon, ang tanong yung how. Paano bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala magmula sa kanyang throne hanggang sa pinakamababang kalangitan? Tinanong nung nag-aaral, kamukha kayo, tinanong nung ngayon. Ano yung sagot ng scholar? Nabasa niyo na? Sabi ng scholar, yung pagbaba, alam natin. Kung paano bumaba, hindi natin sinasagot natin alam. Bakit? Wala naman nakakita kung paano siya bumababa. Ngayon, if you read yung hadith at in-interpret nyo kung paano siya bumaba, kamukha ng pagbaba ng ginagawa mo, kung galing ka ng kotse, bababa ka sa baba, it's wrong. So, ginabigyan mo ngayon ng ibang kahulugan. Dahil babalik tayo doon sa binanggit ko din before, na yung sa paniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron doon ruling na samit na waata na. Ano yung samit na waata na? Whatever we hear, we believe, we obey. Tama? So dito, brothers, kapag ka naintindihan mo yun, kanyang asma, sifat, tsaka yung dinidescribe mo, who is he, magiging tama yung iyong akida, bro. Dahil, alhamdulillah, ang isang Muslim na nag-aaral siya, tayo, nag-aaral, tawag sa atin, talibul ilm. Talib, estudyante ng ilm, ng kaalaman. Kapag ka nakilala mo ng mabuti at tama ang Allah subhanahu wa ta'ala, magiging masaya ka. Tandaan nyo, brothers, ang saya nasa puso. Okay? Happiness is in the heart. Hindi ang saya, hindi nakukuha ang saya sa pera. Yes, may saya doon konti. Pero pag sumobra pera mo, may problema ka. Siya may tatago, problema yun, bro. Baka nakawin sa'yo, problema yun, bro. Mag-iisip pa. Ha? Mag-iisip pa siguro. Oh, dami na ng problema, di ba? Happy na ang account mo. Pero yung paniniwala mo sa Allah, everything comes from Allah, wala kang problema, bro. You will be the happiest person on earth. Tandaan niyo, bro. Magalit man lahat sa inyo, wag lang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang magagawa ang magagalit sa inyo. Pero kapag nagalit sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo matutulungan ng mga tao. Tandaan niyo. Yun ang isang alituntunin ng isang Muslim. Tawakal. Okay? Pagtitiwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tama? Yung siya na ngayon, dadagdagan natin yung kaalaman natin patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng binigay niyang ayah. Sabi niya, one of the greatest ayah about Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanyang mga pangalan at katangian, makikita mo mismo sa kanyang aklat, sa kanyang Quran. At yun yung ayatul kursi. Ang unang sinabi doon, Allah. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, la taquduhu sinatun wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. So doon, marami niyang binanggit naman kanyang pangalan at katangian. Ang una niyang binanggit doon yung kanyang pangalan. Sabi niya, Allah. Allah. Okay? Sabi doon, ang Allah, saan yung meaning ng Allah? Sabi doon, Allah, pag sinabing yung salitang Allah o pangalan, yun yung title. Yung title ng particular na yung pinakamataas, yung pinakadakila, yung kanyang da o essence. Na ibig sabihin noon, siya mismo, yun yung kanyang pangalan. Particular lamang yung brother sa kanya. Kaya wala kayong madidinig na isang tao ang pangalan niya, Allah. Unlike, halimbawa, sa isang relihiyon, sa ibang relihiyon, nasabi na ang Diyos daw si Jesus. Di ba? Iniwan natin yun. Pero sino Jesus? Sa kanto kasi ni Jesus. Sa kabilang bayan ni Jesus. Doon sa kabilang bandaro, ang daming Jesus. So may katulad siya. Bagsak agad siya doon sa rule na like sa kamitli siya. Pero sa Islam, pangalan niya Allah,
it only applies to Him, to Allah. So wala kang makikita ng Muslim na ang pangalan niya Allah. May nadinig ba kayo? Wala, di ba? Ala lang, pero isang A lang. Ala. Eh, ba meaning no? And by the way, hindi dito basehan yung sa English. Arabic ang pinag-uusapan natin. Meron pang alam. Allah. Di ba? Allah. Malabo eh. Arabic. Yung binabanggit niya sa kanya, Allah, yung gano'n. Di ba? O kaya nalagyan nila nila ng tamad buta. Tamam. Inshallah. So dito, pag yung sinabing Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung Rabb al-Alamin. Rabb al-Alamin. Ano yung sabihin ng Rabb al-Alamin? Panginoon ng lahat na sanlibutan. Panginoon ng lahat na nilalang. Tapos sabi doon, yung pangalan na yun, as I said, sa kanya lang apply. Hindi po pwede sa iba. Tapos pangalawa sinabi niya, Allah, la ilaha illa huwa. May ruling ngayon, may hukom. Sabi niya Allah, pangalan niya. Tapos sumunod yung hukom, yung ruling. La ilaha illa huwa. Ano ibig sabihin ng la ilaha illa huwa? Walang ibang Diyos kundi siya. Ibig sabihin, ibig sabihin ng illa yung ma'bud. Ma'lu. Ibig sabihin ng ma'lu, the one who is being worshipped. Yung binibigyan natin ng love, yung devotion ng worship, yun yung ma'lu. Allah. La ila, yung illa, yun sinasabi yung word na yung binibigyan mo ng pagsamba. Ba, pumunta ka sa simbahan, sinamba mo yung rebulto, yun yung illa. Which reminds me, malapit na kasi na araw. Diba? Although it is corrupted, still there is a similarity o malapit. Nung nakapako daw, may daw sa Islam. Si Jesus. Bakit may daw? Kasi hindi siya pinako. Diba? Ala kulhan. In the purpose of explanation, sabi niyo, nung nakapako daw si Jesus, ang binanggit niya illa, lama sa baktanin. Sabi, meron siya tinatawag na Diyos. Yung illa. My God, sabi niyo gano'n. And this proves na hindi siya Diyos. Kasi may tinatawag siyang illa. La ilaha, la ilah. Yan, di ba? Allah, sabi niya, la ilah. Walang ibang Diyos. So yung illa, yun yung Diyos. Malu, yung sinasamba. Nakuha niyo? O hindi tayo nagkakaintindihan? Bro, basic ito na dapat yung maintindihan. Kasi pag nagpaliwanag kayo, madali nilang maintindihan. Kasi tinatanong nila, ano ba daw ang pagkakaiba ng Diyos nila sa Diyos natin? Which a lot of Muslim fail to respond. Nasabi ng ibang Muslim, pares lang yun. And isa sa mga issue na hindi masagot ng karamihang Muslim ay yung tanong na, yung sumunod na tanong na may Diyos sila, may Diyos tayo. Where is Allah? Kasi tatanungin nila, so nasaan yung Diyos? Where is Allah? Ang sagot sa kanila Nung Kristiyano ka dati, dumlaw. Anong sagot? Where is Allah? Nasaan ang Diyos? Ha? Sa taas? Hindi, nung Kristiyano ka, yun ang sagot? In general, anong sagot ng isang Kristiyano? Ha? Sa kanyang kursi. Sa isang non-Muslim, pag sinagot mo, where is, nasaan ang Diyos? Ang sagot nila, Allah is everywhere. Tama, mali? Tama. Yun ang sagot, no? Sa labas ng Islam. Allah is everywhere. Di ba? Kahit saan nandun ang Diyos. Ang tanong, napakarami nun, bro.
So mawawala ang kanyang pagiging kudus, ang kanyang pagiging holy. Kasi kung ang Diyos ay nasa everywhere, nasa banyo. A holy is in the bathroom. O kaya nasa beer house. Ang isang ano bang ibibigay ng holy, kudus? Isang santo, nasa beer house. So it will not apply doon sa kanyang attribute. Nakuha nyo? Yung kanyang kalinisan, hindi apply. So sa isang tao na hindi Muslim, ang sagot niya, Allah is everywhere. God is everywhere, sabi nila. Okay. Pero sa Muslim, and a lot of Muslim, unfortunately, hindi nga nila alam, where is Allah? Ha? Sino sasagot? Where is Allah? Nasa amin, Joe? Nasa si Allah? Taas ng kursi. Nasa kanyang trono. Okay. Nasa taas ng Nasa kanyang. Oh, nasa taas. Sandali nga, bago tayo magpatuloy. Ang Diyos ba may direksyon? Wala. Ba't sabi nyo, nasa taas? Di ba ang Diyos, ang taas direksyon? This is one of the attributes. One of what we say about Him. May direksyon? Okay, ito yung sagot. Ang direksyon, pag sinabi mong north, south, east, west, direksyon. Di ba? Up, down, direksyon. Okay. If you believe that Allah is above on His throne, that is the right direction. Pero pag sinabi mo that Allah is in the north, east, this is wrong. Totally wrong. Walang direksyon. Pero if you believe that He is above His throne, above His creation, yun ang direksyon. Islam. Tama? Okay. So, ang sagot, pag tinanong kayo, ang Allah ba may direksyon? Meron. If you believe that nandun siya sa kanyang dapat kalagyan. Right. Okay. Pag tinanong sa atin, where is Allah? Ang sagot ng isang Muslim, which is right, Allah is on His throne, above His creation, but out of His, hindi siya kasama sa kanyang mga creation. Hiwalay siya. Nakahiwalay siya sa kanyang creation. But He knows everything by His knowledge. Alam niya lahat by His knowledge. Then, kung lahat na nangyayari, alam niya. Walang natatagong lihim sa Kanya. So, kung ano man ang iniisip ninyo ngayon, alam niya bro. Kaya kung sino sa inyo na gusto kong bantilin dito, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na masama ang iniisip nyo sa akin at it will be recorded on your record. Okay? Natawa kayo, gusto talaga akong bantilin. Tama, inshallah. Tama, okay. Tapos pangalawa doon, sabi niya, Allah La ilaha illallah. Tapos binanggit na doon yung sumunod niyang katangian. Anong sumunod? Al-Hayy. Allah. La ilaha illallah. Allah, pangalan niya. Tapos nagbigay siya ng hukom. Hukom, yung ruling. Ang ruling, La ilaha illallah. Walang Diyos, tunay na Diyos maliban sa Kanya. Ang ruling. Meaning, sasambahin mo lamang siya dahil yung pagsamba sa iba is wrong. Diba, naniniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. And then, sumasamba ka sa mga rebulto, believing that they are the intercessors between you and Allah, it's wrong. It's wrong. Dahil pumasok siya dun sa hukom. Yung hukom na la ilaha illa huwa. Okay? Gets? Tapos nagbanggit siya ngayon ng, sinimulan na niya ngayon yung kanyang, nagbanggit siya ng kanyang katangian. Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Okay. Ano ibig sabihin ng Al-Hayyul Qayyum? Okay, alhamdulillah. Ito yung dalawang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapatunay ng kanyang perfection.
Sa kanyang pangalan at sa kanyang action. Sa kanyang perfection, yung alhay, yung light. Alhay. Yung action, yung kayo. Ibig sabihin ng light, bro, sa kanya, yung high, alhay, yung kanyang light is different from our light. From the light of what He created. Dahil yun sa kanya, walang kamatayan yung kanyang buhay. Sa atin, meron. So, meron tayong buhay, meron siyang buhay, pero hindi magkatulad. Magkaiba. Sa atin, namamatay ang tao, which means, hindi perfect. Kapag ang isang tao namatay, hindi siya perfect. Kapag ang isang tao, halimbawa, napagod, okay, ibig sabihin, meron siyang kakulangan. Kapag ka, halimbawa, pero titingnan niya. Kapag ang isang tao nagalit, biglang tumawa. Nagalit una, biglang tumawa. May diferensya yun. May kulang sa kanya, di ba? May kakulangan. It will not apply, it does not apply to Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alhay. Alhay. Okay. Yung katangian niyang alhay, okay, ay ang ibig sabihin nun, yung pagiging perpekto ng kanyang katangian at saka yung pagiging perpekto ng kanyang action, yung kanyang gawa. Okay, tapos sabi doon, ang alhay, ito yung isang katangian na with a perfect living. Perfect living. Yung prefix na, kasi di ba high? Hindi sinusulat eh. Yung al, yun yung nagpapatunay, nagpapadiin doon sa kanyang, yung al. Walang sulat siya eh. Alam niyo naman to, kumukha na kayo ng Arabic, di ba? Al. Tama. Pag sinabing perfect yung kanyang action, it concerns about yung kanyang hearing, yung kanyang sight, yung kanyang sinasabi, yung kanyang action. Those are all perfect sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang imperfect. Kasi, wala tayong nabasa halimbawa na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanghina. Katangian yung manghina, di ba? So wala kayong nabasa na ang kanyang pangalan ay He is the weak. Kasi yung pangalan, the weak. Yung katangian, nanghihina. Diba? Ang katangian niya, Ar-Rahman. Ang kanyang pangalan, Ar-Rahman. Ano yung katangian? Ha? Most merciful, di ba? Ang kanyang pangalan, Al-Aziz. Ano yung katangian? Ang Aziz, the most powerful. Ang kanyang katangian, anong katangian ng Aziz ngayon? Strong. The most powerful. Tama? Inshallah. Alhamdulillah. Kaya nga meron sabi sa Quran, wa tawakkal 'ala Allah al-hayy la yamut. Sabi doon, and put your trust and reliance upon the one who is ever living, who does not die. Ibigay mo daw yung pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala who is ever living, hindi namamatay. La yamut, hindi namamatay. Kasi mahirap magtiwala, brother, sa isang taong, sa isang sa sinasamba na namamatay. Diba, Kristiyano. Sinasamba nila si Jesus. Okay? Eh, taon-taon namamatay yun eh. As they believe. Next Friday, Holy Week, di ba? Mamamatay na naman yung Diyos nila.
So mahirap, brothers, kapag ang tinatawag mo namamatay, problema yon. So, dumating yung time na may problema ka, Namatay. ay natapat doon sa yung Diyos mo namatay. Kaya ka nangingin tao? Kaya ka nangingin ng solusyon sa problema? Kay Rolly? May problema ka rin yun. Di ba? Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, watawakkal Allah. Put your trust in Allah, laya mo. Tapos sabi nun, ang lahat daw ng nilalang sa daigdig ay mawawala. Kullu man alayha fan. Lahat daw ng nasa daigdig mawawala. Wayabtaghi fi jalali ikram. At ang mukha ng iyong Panginoon, full of majesty and honor, will abide with you forever. Hindi sabi niya sa Quran. Sa ibang aya, sabi doon, kullu shay'in halaku illa wajhuha. Everything will perish save his face. Lahat daw mawawala. Mapera lamang yung kanyang mukha. So anong binanggit dito sa aya na to? Nakatangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat daw mawawala, mapera lamang yung kanyang mukha. Anong katangian binanggit doon? Yung kanyang ano? Mukha. Meron siyang mukha. Binanggit doon, di ba? Lahat mawawala, mapera lamang daw yung kanyang mukha. So meron siyang katangian na meron siyang mukha. But we will not go deeper na yung kanyang mukha ay kamukha ni Jibril. Wow. Diba? Sabi nga ni brother, wow, kung ganyan ang mukha ng sasambahin ko, hindi ko na lang sasambahin. Nakita natin ngayon yung paglalagay ng kahulugan. Diba? Biro lang ito, ha? Kasi pinipersonal ka niya, ginaganti lang kita. Tama. Biro lang yan. Yung biro hanggang doon lang. Tama, siya lang. Kasi sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanya yung meaning ng perfect definition. O ka perfect life. Tama. Sabi doon. Pag sinabi naman, sinasabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pangalan, Al-Qayyum. Ano yung Al-Qayyum? Sabi doon, ang origin o root word ng salitang Al-Qayyum, yung Al-Qiyam. Pag sinabi ng Al-Qiyam, yung pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qayyum, yung sabihin nun, the one who established on his own. The one who established on his own self-subsisting by all things exist. Sa kanyang gagaling lahat. Okay? Sabi niya, Paman huwa siya. It is He, ang Allah subhanahu wa ta'ala, who takes charge of every person and know all that he has earned. Siya daw yung sumasagot sa lahat ng pangangailangan ng isang nilalang, ng isang tao, at alam niya ang lahat ng kanyang what he earned. Ibig sabihin, lahat ng kailangan natin, bro, sa kanya nanggagaling. Sa kanya nagmumula. Ngayon, kapag yung pangangailangan natin manggagaling sa kanya, kukuhanin niyo yun sa iba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa kanya yun. Bibigay na sa iyo right away. Walang, kumbaga, sa mahabang paliwanag, kapag ang isang bagay na ginawa dito sa daigdig ng isang tao, isang manufacturer, gagawa siya ng isang panulat na ito. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanya, kun, payakun, maging ganun lang. Maging at magiging. Sa isang manufacturer, hindi lang procedure, kailangan niya ng raw material. Kailangan niya ng raw material dito. Okay?
ng DOP, kailangan niya ng resin, kailangan niya ng hardener. Kasi galing to sa isang resin, yung parang arena. Kaya lang, yung arena nito, iba, arena ng tinapay. Pero pinanggalingan nito, parang arena din, plow. Pero plow na hindi ka makasya kasi sa tinapay, pwede mong kainin. Yung arena nito, hindi pwede kainin. Tigo ka rito, bro. So, meron dito inilagay na liquid. Same as the plow, nilagay na tubig. Nilagyan din ng pampa-maintain ng tigas. Kasi kung hindi, lupay-pay siya. O kaya baka tumutulo siya. Naglagay din dito ng pangkulay kasi para maging puti. Kumbaga marami siyang pinagkunan. So, same as this. So, bago niya mabuo itong bagay na ito, marami siyang pinagkunan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, self-subsisting. Self-existing sa kanya. Wala siyang kailangang panggagalingan. Sa kanya galing. Yun ang madaling maintindihan. Kasi sabi niya, Wallahu Ganiyul Hamid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, He is the most rich, free of all wants, worthy of praise. So sabi doon, siya yung pinakamayaman, nasa kanya lahat. He is the most grateful of praise. Kaya brothers, kung hihingi kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang hingi nyo, the most. Gusto mo pumasok ng Jannah, ang hihingi mo, yung pinakamataas sa Jannah. Nangangailangan pera. Hingi ka sa Allah, Ya Allah, bigyan mo po ako ng 2 buwan sweldo. Bro, ang hingi mo, maraming taong sweldo. Huwag lang 2. Kasi pag 2 lang binigay sa iyo, sa susunod na 3 buwan, hihingi ka na naman. Tandaan nyo bro, ang hinihingan nyo, sabi niya, Al-Ghani, pinakamayaman, the most rich. Ibig sabihin, walang limit. Di ba? Kung minsan, pag nagdadasal tayo, humihingi tayo, Ya Allah, bigay mo po yung sweldo namin 1 buwan, delay. 1 buwan lang hinihingi mo bro. Ang hinihingan mo, siya ang nagmimiyari ng lahat. Hingi mo lahat. Hindi naman greedy ang sa iyo nun. Pag lahat na lang. Greedy? Ang greedy bro, pag humingi ka, hindi mo binigay sa kanila. Halimbawa, humingi ka sa akin, binigyan kita. Nung binigyan kita, akin lang to. Hindi kita bibigyan. Greedy yun. Ma'am? Yung katulad ng humingi ng humingi sa pang sarili. Katulad ng sabi niyo yun na hingin mo ng lahat. Pang sarili mo yun eh. Kung pa sarili, siyempre, sarili mo lang bro. Sarili mo. Yan ang puso mo. Halimbawa, humingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ng asawa. Parang sarili mo yun bro, hindi ko pwedeng share sa akin yun. Di ba? Humingi ka ng asawa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pag binigyan ka niya ng asawa, share mo sa kanila, hello? Merong hiling na pansarili, merong hiling na pangkalahatan. O isi-share mo bro. Alam ba, humingi ka ng pera, binigyan ka ngayon ng pera. Pagka hindi ka nagbigay, greedy yun. Ngayon, para hindi ka tawagin greedy at bigyan ka pa niya, you have to share. Sada ka. Ganito yung bro, pag nangyay ka ng pera, nagbigay ka, yung ganti para sa'yo lang yun. Sahih. So sa'yo pa yun. Sahih. Sa'yo pa rin. Ganti pa lang nakukuha mo, sa'yo lang yun. Tama? Yung tandaan nyo, pag humingi kayo bro, meron pa sarili. As an example I give you. Ngayon, kung bibigay mo sa akin, walang problema. Masiyakan na naman sa'yo eh, bakit hindi? Ganti pala, sa'yo lang kung sa'yo mo lang. Tama? Inshallah. Kaya nga, napaka-importante maintindihan natin. Tapos pangatlo, na binanggit niya kanyang katangian. Ano sumunod? Al-Hayyul Qayyum. Ano sumunod? La taquduhu sinatun wala nawm. Ano ibig sabihin ng la taquduhu sinatun wala nawm? Neither slumber nor sleep overtakes him. Wala daw kapaguran. Yung kapaguran o yung pagtulog will overtake him. Kasi brother, kapag ka napagod, imperfect yun. O kapag nangailangan ng tulog, imperfect. Di ba? Nagtatrabaho ka. Okay, diba, si Jibril, nakikinig ng lecture. Tapos, ang lang ginagawa, kundi mag-cellphone. Imperfect yun. Hindi siya nakikinig.
Ama. Yung pagsawi. Okay, ama. Ganda yun. Di ba naman yung sample si Jeffrey yan? Kapag ang isang tao, inantok siya, ibig sabihin, mayroon siyang kakulangan. O si Marjan yun. Na kapag hindi mo pinunan, manghihina ka. Kapag ang isang tao hindi natutulog, nanghihina, di ba? Oo. Pero sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi doon, hindi siya inaantok, hindi siya napapagod. Hindi yun kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala because He is a perfect one. Perfecto siya, bro. So, mali na naman uli yung iniwan nating reliyon na sabi doon, nanlalalang ng Allah, ng Diyos, ang lahat ng nilalang, alim na araw, nung kapitong araw, siya ay nagpahinga. Nabasa niyo yun, di ba? So, ibig sabihin, yung Diyos na yun, merong kulang. Nagpahinga eh. Napagod siya. So, hindi siya perfect. So, if you apply to your God, nagdasal ka ngayon, natatat doon sa napagod siya, nagpahinga siya, paano ngayon dadasalin, pasagutin yung panalangin mo? Di ba? Kamukha ni Castor. Yun. Nagpapadala na ng message sa kanyang Diyos na hindi naman makakarating. Nagpapagod lang siya ng katitext. Mas maganda makinig. Okay? Yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, He does not sleep, hindi ibig sabihin na kailangan niya ang pagtulog. Ibig sabihin nun, sa kanyang attributes, hindi siya dinadapuan ng antok. Dahil it is a sign of imperfection. Okay? Inshallah. Or pala si Mendes, pahinga siya. Kasi ang isang tao na hindi siya nakatulog kapag inaantok siya will miss a lot of work. Ano ba si Joey? Anong pangalan mo sa pangalang Islam, Joey? Ali? Amin. Amin. Si Joey, halimbawa, manager siya ng isang restaurant. Marami siyang restaurant na binubuksan ngayon. Papagod siya at hindi siya nagpahinga, magkakasakit siya one day. So he will miss some of the work kapag may sakit siya. It is a sign of imperfection. Tama, mali? Ganun din sa inyong asawa, bro. Okay? Hindi kailangan, kapag pinagod yung asawa mo sa mga trabaho, hindi siya makakapagbigay sa iyo ng tamang serbisyo bilang asawa kasi pagod na siya. So, merong natawag na imperfection. Inshallah. Kaya nga sabi doon, sa kabilang buhay, inshallah, dumating tayo ng Jannah, sa paraiso. Hindi na tayo doon aabutin ng antok. Hindi na tayo makakaramdam ng pagod. Okay? Hindi na tayo mga kailangan, hindi tayo doon magugutom, hindi tayo mauuhaw. Hindi na tayo doon dudumi. Okay? Kumakain pa rin tayo, kaya lang walang dumi. Sabi doon sa description, hindi na tayo dudumi as kamukha ng dumi dito. Ang dumi doon, papawisan ka pero yung pawis mo as yung dumi, mabango. Like a mask. Yung mask, pag sinabing mask, yung pinakamabangong pabango sa ibabaw ng daigdig. Pinakamabango, bro, ha? Sa pabango. Pag sinabing pinakamabango, sa pabango, mabango talaga siya. No one will supersede that one. Kasi pag sinabing pabango, mabango, bro. Meron bang pabango na amoy? Hindi yung pabango. Pabaho yun. Tama? So, inshallah, titigil tayo dito. Nag-uumpisa pa lang tayo dun sa inshallah. I hope na dadagdagan yung inyong kaalaman about sa pangalan ng katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron kayong tanong? Wala. Anong tanong? Ang tanong niya. May kasalanan. Ba't may kasalanan pinasa mo sa akin? Hindi. Sabi niyo sa Quran, paulit-ulit na nababasa ang salitang we kapag nagsasalita si Allah. Hindi pala nag-iisa si Allah, may kasama siya. Yun ang tanong. Tayo. Marami ng paliwanag na lumabas diyan. At isang Muslim dapat alaman sa kanya. Kasi karamihan magtatanong sa inyo yan, are non-Muslim. Sabi doon, sa Quran, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, we created. Okay, we. Ibig sabihin, pag sinabing we, marami sila. Okay, ang sagot dyan, ganito bro. First, we do not base yung ano ng Quran sa English. Babalik ka dun sa
original sa Arabic. Kaya makikita nyo bro, yung we sa Quran, nahnu. Nahnu. We. Pagka hindi mo natindahan, kaya nakita nyo yun, ito Quran. Tawag dito mushaf, Quran. Kapag ka mayroon ng translation, Quran, di ba, makita kayo mga Quran, mayroong Arabic, may English. May Arabic, may French. Arabic, may German. Arabic, may Tagalog. Ang tawag doon hindi Quran. Anong tawag doon? Translation of the meaning of the Quran. Magkaiba yung Quran, mushaf, doon sa translation of the meaning. Okay, balik tayo doon. Yung we, sa Arabic, nahnu. Papaliwanag natin. Yung we, as translated from nahnu, si Allah, translate yun sa English, which come as we. Yun yung plural of respect. Ibig sabihin yung plural of respect, bro. Ano sinabi ng isang ng hari dito sa Saudi Arabia. We, the king of Saudi Arabia, hereby declare that no one will be able to like this. So, ang ginamit niya, we, it is title yun, respect. Same as yung, halimbawa, yung Queen of Britain. We, the Queen of England, sabi niya ngayon, title niya yun bilang respeto. And you are using it, bro. Pag tinawag mo miss ang asawa, ang magulang mo, hello, nanay, kumusta na po kayo? Ano yung kayo? Pangmaramihan yun, di ba? Pero ang kausap mo, nanay mo lang, ba't kayo? Because it is a word of respect. Hindi yung, nay, kumusta ka na? Ibang tunog, di ba? Parang barkada mo siya na walang respeto. Pero pag sinabi, nay, kumusta na po kayo? May respeto. So, hindi ibig sabihin na we ay marami siya. It is very clear in the Quran that Allah is alone. Alone. So, hindi ka magbibase ngayon doon sa translation na we. Ala kulhal, gagamitin mo lang siya pagkakaintindi mo respect, pagrespeto, bro. You are in good faith, same as father. You are in good faith, but pertaining in one. Ganon din sa mga matatanda. Pag nakausap mo, di ba, kumusta na po sila? Yung sila, pag respeto yun, bro. Hindi mo sabihin, kumusta ka? Although, tama yung sinabi mo, pero pag ang kausap mo si PRD, hindi mo sasabihin, kumusta ka? Barling ka mo. Sabi mo, kumusta na po sila? Merong respeto, bro. So yan, bilang sign of respect. Hindi meaning na meron siyang patambal. At yun yung gagamitin sa inyo ng mga naniniwala na Trinity. Di ba nakanabi yan? We? Siyempre marami sila. We. No. That is why we are not basing our explanation of the Quran sa English. Dahil ang Quran galing sa Arabic. At meron na tawag na Lugatul Arabiya. Yung mga anong pinagmula. Kaya nga, importante sa isang Muslim, as much as you can, hindi naman sinabing you have to, but as much as you can, try to study Arabic. Kasi iba ang meaning ng Arabic sa English, bro. Ano, yung Suratul Fatiha. Kapag naintindihan mo siya, sa Arabic, alam mo yung meaning, pag nirecite mo siya, you feel it in your heart, and hindi napansin yung ibang imam, umiiyak sila, umahagulgul yung kanilang mga boses. Lalo halimbawa sa mga parte ng Quran na it speaks about Jannah o Jahannam. Pero kapag binanggit mo, langit o paraiso, walang effect. Walang effect. Dahil pag sinabing Jannah, sa pagkakaintindi ng isang Muslim, Jannah, everything is there to satisfy you, bro. Sa Jannah, pag sinabing Jannah, pag naintindihan mo, tuwan-tuwa ka. Kasi pag sinabing Jannah, garden, naando na lahat. Imagine mo ang asawa mo doon, bro, ilan? Tapos sa ganda niya, kita mo yung kanyang loob. Diba? At sabi doon sa Quran, full-breasted. Subhanallah.
Dito sa daigdig, pag naghanap ka ng babae, gusto mo siyempre ano? Ano mo natin titignan mo sa babae mo? Walang mali siya, bro. Diba? Yun? Pero pagdating doon, magkaiba yung bro. Dito kasi, pagtingin mo doon, meron ditong kawalang, excuse my language, meron kalaswaan. Pero pagdating doon, hindi, bro. Magkaiba. Kaya pag sila mo dyan na, you long to be there. Kasi nandun lahat. Imagine mo, asawa mo, 4. Full-breasted, never been touched. Kita mo yung kanyang loob, yung bone marrow, sa ganda. Sa ganda. Subhanallah. Hindi na sinabi bigla, no? Inshallah, dadating tayo doon inshallah sa Jannah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. I hope I answer your question. Galing kasi Actually, yung nag-post niya, there's something wrong. Kasi may question. Yan ang tanong ko sana bro, kung sino may kasalanan doon, yung nag-push ko. Nag-comment. Alhamdulillah, hindi ako may kasalanan doon. Diba? Talaga.